So welcome, pakitapik sa katabi mo na welcome sa ating gathering service. Amen? Then, alam niyo po ba mga kapatid, na yung piniprepare ko po to, na alam mo, grabe talaga yung galaw ng demonyo. Kasi po, while I am preparing this message, no, piniprepare ko po yung message para po sa buong church. Isipin mo, buong church. Piniprepare ko po yung message para po sa buong church. Ang nangyayari po, nag-close ang place natin. No? Kaya kung nakikita niyo yung posting ko na ano yung Close doors. 'di ba? Kung may magko-close na door, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos hindi lang yun for correction, no? Hindi lang yun po yun for anong tawag yun? Nalimutan ko na yung nakapost na ano. But ang nakikita ko po, God is prepare us for the new direction. Amen? So kahit ano mong mangyayari mga kapatid, basta all of us are prepared and equipped, kahit po anong klaseng shakening na mangyayari, hindi po tayo matitinag. Amen? Kaya po nagulat ako na piniprepare ko pa lang itong message na ito, biglang nag-close. Amen? So, actually, hindi naman tayo problema, sila naman. So, but we need to pray. Nag-uusap po kami kanina, nagpipray. Sabi ko, pag-pray natin yan, I believe na everything na pangyayari, ang Diyos may plano. Amen? And I am very excited to share this one. No? And I pray, kasi po, nagkakaroon po kayo ng pag-take note ngayon, I pray na kung ano po ang bibitawan ko dito tonight, mas more power pa na bibitawan nyo to sa mga taong under your care. Kasi po, napakaganda po yung mga pag-usapan natin for tonight. At saka, hindi po natin alam kung kailan po tayo makakakuha ng ibang place. Kasi po, kinausap ko rin po yung place dito sa bahay ko buo dati. So, ang nangyayari po doon is 120 lang ang capacity ng tao. So, hindi tayo talaga magkasya. Magsiksikan po talaga tayo. So, pangit man kung tayo lang ang pipiliin lang natin ang mga taong dapat magsamba. So, siguro, ang platform na gagawin natin or strategy na gagawin natin, siguro mananatili pa. Ibig sabihin, you need to prepare this message. Kailangan kang mag-copy ng mga revelation. Kailangan kang mag-take note kasi po, kung wala po tayong makuha na place within this week, ang mangyayari po is the same. We need to scatter one another. So, maganda po yung ginagawa ninyo na nagkaroon po kayo ng collaboration, yung sino lang kunti lang sila nagsama-sama, at yung mga couples din nagsama-sama, di ba ang ganda? Ibig sabihin, naranasan nyo ang life ng tinatawag na pastor. No? So, kumusta po ang inyong pastoring? Kaya? No? Challenges, napaka-challenge talaga. No? So, sige po, before I start, mag-pray po muna tayo. Tayo po tayo lahat, pray tayo. Sige, pray tayo. Father, we thank you, Panginoon, sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Lord, maraming nag-close, Panginoon, for us, Lord. But Lord, alam po namin, Panginoon, na Lord, piniprepare niyo po sa amin ang bagong direction para sa bawat isa namin, Panginoon. Lord, naniwala po kami, Father God, that Lord, may mga preparasyon na dapat namin gawin, Panginoon. Na bawat isa namin, Panginoon, ma-equip, Panginoon. Lalo na, Panginoon, hindi namin hawak, Panginoon, ang mga sitwasyon. Kailangan sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabing ito. Pasalamatan ka namin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Okay po, makaupo na po tayong lahat. Amen. So, alam niyo mga anak, sa gabing ito, ang piniprepare ko po sa inyo is ano po, something different at more an impartation. No? More an impartation. So, marami ditong nag-graduate na po sa SOL 3, no? Then marami ditong nag-lead na ng tao. Marami ditong nagdi-desire na mag-open ng cell. Marami dito ang gusto nang mag-commit as a leader. At gusto mo nang mag-lead. Amen? But alam niyo mga kapatid, kung wala itong mga pag-usapan natin, sabihin ko po sa inyo mga kapatid, ano po tayo? We are nothing.
Na wala po tayong magagawa kung ang pag-usapan natin is hindi include sa sarili mo. Kaya nakikita ko po mga kapatid, napakaganda na while you are doing your ministry, ang partner mo is not yourself, but ang partner mo, ito yung pag-usapan natin ngayon. Amen? So are you ready? So prepare po tayo mga kapatid. So, ito po ang mga ginagamit. Diba, in times ni David, paano siya naging king? Anong ginawa niya? Ina-anoint siya bago siya naging leader. So kung titignan natin dyan mga kapatid, the anointing of God is ano lang po, doon lang po yon sa mga chosen na nagde-desire na mag-serve sa ating Panginoon. Amen? So, wala po tayong ibang pag-usapan for tonight. Ito yung title ng pag-usapan natin. Yan, hindi gumagana yung natin. Yan, paki-next na lang. Hindi rin gumagana. So, ang pag-usapan natin ngayon mga kapatid is the power of the anointing. Amen? So, pakisabi sa katabi mo, the power of the anointing. Amen? So, sino dito ang gustong makareceive ng anointing ng ating Panginoon? Sino dito na gusto kang mag-ministry na without this is you are nothing? Without this, wala kang magawa sa iyong ministry. Without this, walang multiplication. Without this, walang authority. Without this, you don't know how to rule someone life. Amen? So ito yung mga pag-usapan natin for tonight. So, ang anointing, anointing means, sabi diyan, chosen or expected. So, ibig sabihin mga kapatid, when you are chosen, you need to expect to get impartation or important position. So, for example, sa company, if you are chosen, na napili ka, you need to expect na may mangyayaring important position para sa'yo. So, dito po mga kapatid, ito po yung isang meaning na kinuha ko sa Google, Anointing means chosen. Ibig sabihin mga kapatid, out of 1 million or billion people in this world, you are chosen. Pinili ka. Amen? Even ako, I am chosen by God. Pinili ako ng ating Panginoon. Then, when God chose me, I need to expect that there is something special na gagawin ang Diyos sa buhay ko. Amen? May magandang plano ang Diyos. God will not choose you with nothing. Hindi ka pipiliin ng Diyos na walang plano na ipapagawa ang Diyos para sa iyo. When God chose us, there is an special calling, there is an special position na nararapat sa bawat isa natin. Amen? So yan po mga kapatid. Next, sabi nito, it is His anointing that makes us higher than the rulers of the earth. Di ba? Ano daw? The anointing ng ating Panginoon. So, naniwala po ako dito mga kapatid, na bawat isa natin, we are not the tail. Hindi po tayo buntot. We are the head. Lahat po tayo, mga ulo tayo. So, ibig sabihin mga kapatid, we are called ng ating Panginoon to be a higher. Maging ruler ka of the earth. But, you cannot rule the earth without the power of the anointing ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin yan. So, in this anointing, that blesses and causes our descendant to endure. So, ang anointing ng Panginoon is, hindi lang po siya nag-empower, hindi lang po siya nagbigay ng posisyon, hindi lang po iangat ang buhay mo, but the anointing of God nagbe-bless po sa bawat buhay natin. Amen? At saka, ito yung mga dahilan na ang mga sumusunod natin or follower natin, yan din po ang dahilan na i-bless din po nating Panginoon through us. Amen? So, naintindihan po natin. Next po, sabi ito mga kapatid, ang another meaning is, it is His anointing that makes us victorious
and more than conquerors. Kaya po mga kapatid, huwag mong sabihin na naging victorious ako, naging more than conquerors ako, kasi malakas ako, kasi knowledgeable ako, kasi alam ko lahat. Malaki ang degree na natapos ko. No? But sabihin ko sa inyo mga kapatid, it is all nothing without the anointing ng ating Panginoon. Bakit? Sabi nito mga kapatid, because of the anointing ng ating Panginoon, kaya naging victorious tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya gusto kong iparating sa inyo mga kapatid, when times of your victory, do not receive the glory. Amen? Kung sa lahat ng mga battle na pinagdaanan mo, kung lahat ng mga problema na na-overcome mo, do not receive the glory na sabihin mo, ako na to. Ako ang nakagawa doon. Ako ang nakasolve doon. Sabihin ko po sa inyo mga kapatid, you cannot win the battle without the power of the anointing ng ating Panginoon. Every one of us, we are on battle. Every one of us mga kapatid, marami po tayong kanya-kanya tayong mga pinagdaanan na hinaharap sa buhay. But you cannot fight that battle with your own. That's why you need to ask the Lord anointing, Lord, I need your anointing. Because, sabi ko nga kanina, the anointing of God is the reason of our victory. That's why all of us, we are more than conquerors. Amen? Kasi sabihin mo sa katabi mo, Bishe, sa lahat ng mga kapanalunan mo, it is not you. But that is the help and the power of the Holy Spirit ng ating Panginoon. Amen? At sabi pa nito, we can lose the power of our anointing like King Saul. Isipin mo si King Saul. Si King Saul loses his power. Bakit? Si Saul po is nagkakaroon po siya ng time to disobey sa ating Panginoon. No? Nagkakaroon po siya ng matigas ang kanyang puso. Then, David cry out sa ating Panginoon about ni Saul. Then one prophet came to David that David raised up. Because today, ikaw po ang gagawing king. And I will anoint you with oil. Amen? So yan po si Samuel po ang sa kanya, nag-anoint. Amen? So, kung titingnan natin dito mga kapatid, we can lose the power of our anointing like King Saul if we disobey the Lord and His word. Kaya po mga kapatid, pag sinasabi natin, we need to do our devotional. Alam mo mga kapatid, that is the impartation of the anointing. Amen? Yung mag-aral ka ng salita ng Panginoon, mag-pray ka, magpalago ka. Alam mo mga kapatid, that is the reason na aangat yung anointing na meron tayo. Then, ang kailangan lang po talaga, you need to obey. Do not disobey sa salita ng Panginoon. Amen? As long as it is written by the word of God, we need to follow. Amen? Now, alam niyo mga kapatid, why nag-multiply tayo? Bakit ka tinatawag you are chosen to be a leader? Ang dami namang dapat sa church na ito na maging leader. Bakit po nandito ka? Bakit ikaw ay chosen? Amen? Because the word of God says, nagsabi ang Panginoon dito sa kanyang salita. Ang text natin is Look, anong sabi? Pakibasa lahat. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. So kung titingnan natin dito mga kapatid, may sinabi ang Panginoon dyan, the Spirit of the Lord is on me. So, ibig sabihin, when the Holy Spirit of God meron sa atin, hindi lang po ibig sabihin nakatunganga ka. God empower you and He put His Spirit upon you because sabi ng Panginoon, you need to proclaim His good news to the poor. Amen? Ano ang kanyang next na gagawin? Ano sabi niya? The Spirit of the Lord is in me because He has anointed me. Ina-anoint po tayo ng ating Panginoon. Alam mo mga kapatid, to be a leader, na naging leader ka ngayon, it is the anointing that made you as a leader. No? Kami ni Pastora, ginamit lang kami ng Panginoon
to appoint you, to choose you, para maging leader. But alam mo kapatid, that is not me. But sabi ng Panginoon, we are chosen by our God. Ina-anoint tayo ng ating Panginoon. No? To proclaim the good news to the poor. Pakisabi sa katabi mo, bless ka, kapatid. Kasi ina-anoint ka ng Panginoon to proclaim sa kanyang salita. So alam mo mga kapatid, ang anointing ng ating Panginoon, we need to use the anointing of the Lord to proclaim the good news to the poor. Ibig sabihin, yung tinatawag dyan na poor mga kapatid, hindi yung mga tao, mga pulubi, but a person that poor in spirit. Yung mga taong they are still alive, but dead in spirit. We are called by God to make their spirit alive in the kingdom of our Lord. Amen? So, before we are the same nila, na we are walking in this world, we are alive, but our spiritual life is dead. Hindi tayo nagdadasal, hindi tayo nagsisimba, wala tayong devotional, no? Wala tayong tinatawag na sacrificial na ginawa natin sa ating Panginoon because our spirit is dead. Then, when someone is proclaiming the good news, you receive your God, your Lord and personal Savior. Nagbago ka, nag-change ang pananaw mo, 'di ba? Na-turn your life upside down. Binago ka ng ating Panginoon. Ina-anoint ka na ng Panginoon because ikaw na naman ang next na mag-proclaim ng gospel ng ating Panginoon sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Sabi ito, He has sent me to proclaim freedom. Isipin mo, oh, that is the special special na ingredients na meron ka. No? Alam mo mga kapatid, kung titingnan natin yan, we are blessed because pinili ka. Di ba sabi dyan, oh, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Sino yung prisoners? Ang daming mga taong prisoners. Prison sa alak, prison sa sugal, prison sa Mobile Legend, prison sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. But sabi ng Panginoon, I choose you. No? Para po, sila po is magkaroon ng freedom. Before, we are in prison. Amen? Kanya-kanya po tayong mga pinagdaanan. Kanya-kanya po mga kasalanan na ginagawa natin. We are in prison sa lahat ng mga bagay sa mundo na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. We are all in prison. Pangit ang umpisa ng buhay natin. Pangit yung pinagbulan natin. No? But all of us in prison. But the good things is there is someone na ina-anoint ng Panginoon para po magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid na that's why God chose you and He did not only choose you but God anoint you para po in this time gustong gamitin ka ng Panginoon to proclaim His words for the imprisonment. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Bishi, nandito ka kasi gagamitin ka ng Panginoon para palayain ang mga taong nakakulong sa kanilang mga pinagdaanan, sa kanilang mga past, sa kanilang mga tinatawag na kasalanan. Amen? So sabi dito mga kapatid, no, He is not only sending us to give freedom to the prisoner. Ang sinabi pa dito, and recovery of the sight for the blind. No? Papagalingin ka. Yung pananaw natin dati, na puro natin pananaw, puro mundo, we are not fixing our eyes on Jesus. In our problem, mga kapatid, hindi tayo nakafix kay Jesus. Saan tayo nakafix? Red horse, barkada? No? Before mga kapatid, we are blind. Hindi tayo marunong pumasok sa church. Hindi natin alam ang daan papunta sa simbahan. No? Wala tayong tinatawag na cell group. Wala tayong tinatawag na prayer meeting. Wala tayong tinatawag na Friday service. Even to read the Word of God, we did not know. Even to open our Bible, we did not know. We are all blind. Hindi natin nabasa ang salita ng ating Panginoon. But good things because someone is sending by God for us to open us before that we are blind. At nagkaroon po tayo ng pananaw. Amen? So, to set the oppressed free. Sino ito mga na-oppress na?
Ang gusto ng Panginoon na may mga taong nakakaroon na na-oppress na sa kanilang situation. But, ikaw po ang gagamitin ng Panginoon para magkaroon po sila ng freedom. Amen? To proclaim the year of the Lord's favor na mangyayari sa kanilang buhay na kapatid, yung binago ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng pananaw, binigyan ka niya ng freedom, niligtas ka sa kapag ka imprisonment. Ang sabi ng Panginoon, this is your year or this is the year of your favor. Amen? This is the year of God's favor. Now, nawaan po ba natin mga kapatid? No? So, sabi dito, sabi dyan, anyone who want to evaluate the success of a ministry, makinig po kayo, napaganda po to. Anyone who want to evaluate the success of a ministry must look at its spiritual growth. So, nangangailangan po talaga na ang bawat isa, before mo ma-evaluate ang success ng growth ng inyong ministry, nangangailangan po yun mga kapatid ng tinatawag na spiritual growth. Ikaw muna ang nag-grow. Amen? Kasi po, pag ikaw ay nag-grow mga kapatid, no? Bakit ang ministry mo nag-multiply? Bakit ang cell group mo nag-multiply? Because, unang-una, nagkakaroon ka ng tinatawag na spiritual growth. Amen? Alam mo mga kapatid, when every leader is growing spiritually, ang Panginoon, magsisend po siya ng mga tao para po aalagaan natin. Alam ng Diyos kung sino ang growing. Alam ng Diyos kung sino ang dapat bigyan din ng tao. Alam ng Diyos. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa taong hindi growing. Mag-away-away lang sa doon. Kaya gusto ng Panginoon, ibigay ko sa inyo ang mga tao na hindi pa nakakilala sa akin doon sa mga taong growing na. Amen? So, if you want to have your multiplication, kailangan kang mag-grow. Pakisabi sa katabi mo, if you want to receive your multiplication, you need to grow in the kingdom ng ating Panginoon. Amen? Makinig po kayo dito. Only those who possess a complacent spirit will urge that it is more important to have quality believers in the church than quantity. Ito po yung mga taong important mga kapatid. No? Even the spirit, mag-agree ang Espiritu sa iyo, makipag-urge ang Espiritu sa iyo na mas maganda pa yung mga taong may tinatawag na quality sa loob ng church kaysa quantity ang titingnan natin sa church. Kaya sa akin po, walang problema kahit ang growing ng church natin is unti-unti lang basta na sigurado tayo na ang nasa loob ng church natin is growing, matured with quality. Amen. Kaya po sa mga cell group natin mga kapatid, huwag po tayong paramihan na hindi naman nag-grow. Dapat every one of us need to focus the growth. If you want to have the multiplication, dapat kailangan bigyan mo ng time para mag-grow ang bawat isa. Amen? Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Amen? So may mga pag-usapan po dito mga kapatid. What is the power of anointing? When you receive the power of anointing, may tatlo lang po akong ibigay sa inyo. Ano po ang matanggap ninyo? When God anoint us, ano po ang matanggap natin? Mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, when God anoint us, sabihin ko po sa inyo mga kapatid, hindi po question kung bakit ka nag-grow. When God anoint us, hindi po question kung bakit ka nagmumultiply. When God anoint us, hindi po question kung bakit ang daming taong sumunod sa iyo. Amen? Because that is the anointing na nagwo-work sa atin. Yun po ang dahilan kung bakit nagmumultiply ang isang tao. That's why every one of us in this room, if you want to have your multiplication, you need to have the anointing ng ating Panginoon. Amen? Pagkasabi sa katabi mo kapatid, if you want to grow, kailangan mo ng anointing ng ating Panginoon. Amen? At not only multiplication, ang unang pag-usapan natin mga kapatid, when you have the anointing ng ating Panginoon, sabi ka dito, hindi po question na maging fruitful ka. Amen? Magbubunga ka. Kasi, ang anointing ng Panginoon nandito sa atin eh. Kaya sabi dyan mga kapatid, anointing to be fruitful. When God anoint us,
Dito mo makikita, mga kapatid, na ang anointing ng ating Panginoon, anointing pala na ng multiplication. Amen? Kaya Satan is trying to distract us. Kasi po, ito, napakaganda po to. Ma-open ang mga tao at siyempre, magdi-desire sila na, Lord, I need that kind of anointing. Kaya si Satan gumawa ng paraan. Kaya mga kapatid, every one of us, mga kapatid, we need to have the anointing na nagmula sa ating Panginoon if you want to be fruitful. Amen? Anong sabi sa John 8 verse 8? Sa 8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Amen? When you have the anointing ng ating Panginoon, kapatid, sabihin ko po sa inyo, this is for my glory, for my Father's glory. Amen? Na kailangan ka mag-bear much fruit. So, ang natutunan lang po natin na fruit is yung fruit of the Holy Spirit. Pero ito na spirit, ito na multiplication na pinag-usapan natin, mga kapatid, it is connected doon sa sinabi ng Panginoon kay Adam and Eve. I mean, it is connected. So, makikita natin, mga kapatid, na bakit si Adan nag-multiplication, bakit din tayo kailangan mag-multiplication. So, yan, papasukin natin yan na story. Amen. O sabi ng Panginoon dito, this fruit, tingnan natin dito, this fruit refers to the spiritual realm as well as numerical growth. Ibig sabihin, pag tinatawag ng numerical, mga kapatid, yung hindi na mabibilang ang growth mo, ang multiplication mo. Amen? So, ibig sabihin, this is not only the fruit of the Holy Spirit because the fruit of the Holy Spirit is ilan lang? 9. Pag tinatawag numerical, hindi mabilang. Ibig sabihin, magkakaroon po tayo individually descendants na maging followers natin because of the Holy Spirit. Now, sabi nito, mga kapatid, fruit will only be possible when the anointing of the Holy Spirit, sabi dyan, is at work in the life of the believers and in the church in general. Amen? Ito yung anointing, mga kapatid, of the Holy Spirit na mag-work sa bawat buhay ng mga believers. Amen? Tingnan natin dito, mga kapatid, as a connected. Sabi dito, mga kapatid, God provides the anointing for multiplication. Sino ang mag-provide? Si God mismo. He will provide the anointing of multiplication. No, kaya ako po, mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, in my knowledge, in my understanding, sa aking kakayanan, hindi ko po magawa. But alam mo, mga kapatid, when God chose me, sabi ng Panginoon, Jomar, before I formed you in the womb of your mother, I know you. Kilala na kita. And pinili kita. No, I appointed you, Jomar, na maging pastor ka. And I will anoint you to proclaim my good news to the poor. And I will use you in the very end of this day. Kaya until now, ano mga pinagdaanan, nandito pa rin ako, tumatayo pa rin ako because I am anointed by God to proclaim the good news to the poor. Amen? Ang anointing po ng Panginoon, ito po ang dahilan of our multiplication. Amen? Ito po ang dahilan. Maraming mga tao papasok pa lang sila sa baba. Pastor, kakaiba ang church ninyo. Ano pa lang, pagbaba ko pa lang, naramdaman ko ng presensya nating Panginoon. Pastor, kaya ako paulit-ulit, ako pabalik-balik ako dito kasi dito ko nakita ang hinahanap ko. Parang satisfy ang aking espiritu, Pastor, pag nakapasok ako sa church natin. Ibig sabihin, it is not us, but that is the move of the Holy Spirit na nagtatouch sa kanilang buhay. Amen. Kaya po, mga kapatid, dapat unawain natin, mga kapatid, we need to be careful. If you are anointed by God about this multiplication, you need to be careful na hindi mawala ang anointing na meron tayo. Amen po? Because when the Holy Spirit, mga kapatid, when the anointing of God depart sa bawat isa natin, mga kapatid, mahihirapan ka pong mag-win. Wala po, dry ka na po. Wala na yung living water na mag-flow. Wala na yung honey and life na mag-flow sa yung bibig. Wala na. You are dry because you are committed sin against the Lord. Kaya po, mga kapatid, the growth of our cell is depend
how you careful and love sa anointing na binigay ng Diyos sa bawat isa natin. Amen? So, it is not easy. Kasi po, napakahirap po hingiin ang anointing. Napakahirap po. Kaya nga, one of the message na hindi ko kinalimutan from my missionary, sabi niya, Jomar, I see you. Even my teacher in the Bible school, sabi niya, Jomar, I see the power of the anointing na meron ka. Anong sabi niya sa akin? Advice, be careful na hindi mawala ang anointing. Because pag mawala tong anointing na ito, Jomar, mahihirapan ka sa buhay mo. Kaya until now, dala-dala ko. I careful my life. Hindi man natin maiwasang magkasala tayo. Pero sabihin ko po sa inyo mga anak, there is a time na babagsak ka in time of your serving. Pero sabihin ko po sa inyo, when time na nabagsak ka, do not stay na nakadapa ka. Do not stay na gumagapang ka. Try to raise up again. Amen? So, yan po mga kapatid. From dawn of creation, we can say the growth and multiplication have always been God's plan for the world. The Lord said through the prophet, I, the Lord, do not change. Mga kapatid, that is the promise of the Lord. Ano ang promise niya? Sabi niya, ililigtas kita. That is my promises. But we need to do our part of our salvation. Amen? So, the Lord said to the prophet, I, the Lord, do not change. Neither do I change what has come out of my lips. No? Tayo po, pabago-bago yung isipan natin. Pagabago-bago yung decision natin. And when God anointed us, mga kapatid, it is the anointed or anointing ng ating Panginoon remain strong sa lahat ng mga decision natin. Kaya po, wala pong taong anointed ng God na nagde-decide na nafe-failure. Wala po. Wala pong anointed ng Panginoon na bumabagsak. Wala pong anointed ng Panginoon na nawawala sa kanyang direction. Because it is the anointed of the Lord lead them into success. It is the anointed of the Lord lead them into multiplication. No? Nandiyan pa ba tayo? So, if the Lord anointed you, if you, or kung nararamdaman mo na ina-anoint ka ng ating Panginoon, ikaw yung tao na hindi magbabago ang plan mo. When you have promised to other person, ikaw yung taong hindi nagbabago. Because anointed ka ng Panginoon eh. Kung makapagbigay ka ng desisyon, ikaw yung tao at hindi magbabago ang desisyon mo. Anointed ka eh. Amen. Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Even the Lord God says, anumang words na lalabas sa aking mga labi, hindi magbabago. Anumang mga promise na binibitawan ko, hindi yon magbabago. Amen? Tingnan natin dito sa Genesis. Genesis 1:27-28, sabi dito, so God created mankind in His own image. In the image of God created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful, be fruitful. Ano yung una nating pinag-usapan? Be fruitful. When the Holy Spirit comes as, di ba? Ang unang ibigay niya na power sa atin to be fruitful. Ang unang utos ng Panginoon ni Adam and Eve in the Garden of Eden, be fruitful. It is the anointing of the Lord, no? Na binigay ng ating ng Panginoon doon kay Adam and Eve to be fruitful and increase the number. Ito yung fruit na kailangan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pinag-usapan natin dito ngayon to be fruitful is the fruit to subdue to this earth. Punuin natin ang mundong ito ng mga disciple ng ating Panginoon. We need to increase our number. So, ibig sabihin mga kapatid, at the first pa lang in the Garden of Eden, meron ng utos ang Panginoon to be multiply. Increase your number.
Pakisabi sa katabi mo, kapatid. Doon pa sa Garden of Eden, inutos na ng Diyos na mag-increase ang number mo. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Pwede pag-ipatayo ito na. So, anong sabi nito mga kapatid? Be fruitful and increase in numbers. Fill the earth and subdue it. Then next, rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. So, ibig sabihin, binigyan ka ng authority to rule. Amen? Everything na nakikita mo, buhay ng isda, buhay ng ibon, and buhay ng tao. Isipin mo yun. Binigyan ka ng authority na natin Panginoon. At alam mo mga kapatid, ito po ang masasabi ko sa inyo. Tingnan natin dito. Adam did not receive God blessing when he was single. Okay? Hindi po naka-receive si Adam ng blessing yung siya pa lang ay single. Amen? Anong sabi nito mga kapatid? No? Adam did not receive God's blessing when he was single. Rather, he was blessed only after he became one with Eve. Amen? Kaya mga single, parang nagpaparandam to sa inyo. Amen? So, wag naman magmamadali, pero kailangan tayong gumalaw. Amen? Kasi po, sabi nga ng Bible, kung makakakuha ka ng asawa, that is blessing. The blessing with the provision. Amen? So, ang nangyari doon mga kapatid, naging blissful si Adam and Eve in the Garden of Eden. Amen? But alam niyo mga kapatid, may mga pangyayari lang din nagaganap na hindi maganda. Amen? Anong sabi ng Panginoon ni Adam and Eve? Be fruitful and subdue it. Ibig sabihin, I give you, isipin mo ha, anong unang binigay ng Panginoon? I give you the power, no? I give you the authority na ikaw ang mag-rule sa mga isda, ibon, at ano pa yon? Sa mga buhay ng tao. Amen? But, alam mo ang nangyayari, because of bibalik natin konti, no? Because of this, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon, so God created mankind in His own image. In His image, God created them. Male and female, He created them. God blesses them and said to them, be fruitful. Pag tinatawag ng be fruitful, binigyan sila ng freedom na mag-multiply. Be fruitful and increase your number. Freedom na magpadami. Pagkatapos, fill the earth and subdue it. Punuin mo ang buong mundo. No? At sabi nito, rule over the fish, rule over the sea and the bird, the fish in the sea, and the bird in the sky, and all the moving creature. Ibig sabihin, binigyan ni Lord si Adam and Eve ng freedom in the Garden of Eden. Ibig sabihin, because of the freedom na meron sila mga kapatid, hindi pala din pwede at hindi din pala maganda pag ang isang tao binigyan mo ng full freedom. Si Adam and Eve binigyan ng full freedom in the Garden of Eden. Anong sabi ng Panginoon? Be fruitful and multiply. Pero anong nangyari sa kanila? Tingnan natin mga kapatid. Nagkaroon pa rin sila ng multiplication. Pero tingnan natin ano ang nangyayari sa multiplication. Now, sabi ito mga kapatid, Adam and Eve did not receive God's blessing. Now, sabi ito, be fruitful means to make sanctification a lifestyle. Ibig sabihin, isanctify mo ang sarili mo. Isanctify mo ang lifestyle mo. Sanctification is very important to be with us as a leader. Hindi ka maging fruitful kung walang sanctification sa sarili natin. To be fruitful means to make sanctification a lifestyle. Anong sabi ng Panginoon? Kailangan mong mag-multiply.
Pero ang nangyari dito, next tingnan natin. This implies that if you desire God's blessing, you must live a holy life because He only blessed those who obey the law. No? Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, for me as a pastor in LRCLN, I was not interested in pastoring people who did not want to obey God's laws. I am not interested. Kung hindi ka marunong mag-obey, hindi ka marunong magsumunod, I am not interested to be a pastor in this LRCLN. However, I and my leaders of the church, we are committed to work with people who want to obey the Lord. Kaya tayo nag-grow because we are committed at nag-obey tayo sa ipapagawa ng ating Panginoon. So, anong sabi ng Panginoon? Everyone na i-anoint ng Panginoon, we must be holy. Amen? 1 Peter 1:15 sabi dito mga kapatid na, but just as He who called you as He is holy, so be holy in all you do. No? There is a great difference between the righteous and unrighteous. This become evident that when trials come because the hand of God is always ready to bless and protect those righteous. Kaya po mga kapatid, napakalaki po ang diferensya ng unrighteous and righteous. Amen? But ano sabi ng Panginoon? If I anointed you, be holy. Because the meaning of the anointing is sanctification. No? Nagets natin? Unfortunately, yan, dito na tayo. Unfortunately, Adam, pakibasa? Oh, di ba? Ang pagsabi ng Panginoon, okay, I give you a freedom. Ang sabi ng Diyos na okay, ikaw ang mag-roll sa lahat ng mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng living creature. Mag-multiply ka. Ibig sabihin, provision yun binigay ng Panginoon. Everything is given. But because of the provision na binigay ng Panginoon, si Adam, choose siya to follow the path of unrighteousness. Adam committed sin because of the provision. Kaya po mga kapatid, ang pagbigay ng freedom ng isang tao, provision para sa kanila, minsan nakakasama din. Kaya kailangan po talaga nating i-monitor ang mga tao natin. Amen? Bakit po mga kapatid? Ang pangalawang pag-usapan natin is tinatawag na anointing. Ano yung una? Anointing to fruitful. Ang pangalawa is anointing of multiply. Amen? Anointing to multiply. The first couple, no? Sino yung first couple? Si Adam and Eve. Now, the first couple multiplied in such a way that their descendant is spread across the earth. However, meron po yan. It was a multiplication without the holiness. Kaya po mga kapatid, dumami ang tao sa mundong ito. Nag-multiply, nangyari ang sinabi ng Panginoon, increase your number and subdue it. No, punuin nyo ang mundo, but nangyayari yan, but without the holiness. Amen? Nakikita nyo po yon? That's why mga kapatid, lahat tayo, every person created ng Panginoon into His image. Lahat po tayo nagkasala. Nag-multiply po ang mga tao sa mundong ito, but every one of us is nagkakasala. Without holiness. Kasi po, kung hindi nagkasala si Adam and Eve, wala na sanang magpastor. Wala nang dapat bumaba sa cross para magpakamatay sa atin. Wala na dapat mag-sacrifice para tayo magkaroon ng kaligtasan. Wala na dapat pastor magpuyat para tayo magkaroon ng kaligtasan. Wala na dapat mga primary leaders para mag-win soul para po sa kaligtasan ng ibang tao. Wala na dapat if all of us grow into the righteousness of our God.
But the first couple na pinag-usapan natin, committed sin because of the provision. That's why ang nangyari, nag-grow at nag-multiply, natupad mo na ang sinabi ng ating Panginoon, but without holiness. No? So, sino dito ang holy? Taas sa kamay. Yung nabuhay ka, di ba may sinabi na, oh, yung bata, kakapanganak lang namatay. Angels yun. Di ba? Pero sabi doon, mga kapatid, lahat po tayo, in the womb of our mother, we are not holy. That's why, nasa womb pa lang tayo ng ating mga parents, God already prepared para po sa kaligtasan ng bawat isa natin. Amen? Tingnan natin dito mga kapatid. God desire for quantity to go hand in hand with holiness. First generation had great growth, but it was a growth without holiness. Amen? Amen? Kaya po mga kapatid, this brought destruction upon generation that follows. Kaya po, kung titingnan natin, our generation, kung gaano man tayo basag uliro, mas grabe ka basag uliro ngayon ang mga new generation. Amen? Hindi pa nga tayo marunong mag-open ng cellphone natin dati. Pero ngayon, mga bata, grabe, one click nilang alam na. Nag-worst ang wickedness sa mga generation ngayon. Kaya po mga kapatid, ang unang generation, nag-growth without holiness. This growth na nagkaroon ng destruction that follows. For this reason, sabi nito, bakit po? For this reason, the scripture says that God regretted, created man, and that he was grave in his heart. Grabe, mismo ang Diyos nagsabi na nag-regret ako. Anong tawag doon? Parang nagsisi ako, bakit ko pa kinecreate ang tao? No? Nag-grave ang kanyang puso. Bakit ko pa kinecreate to na magkasala lang naman pala? Pero all of that, God knows everything. Alam talagang Diyos yun. Amen? Sabi ito, for this reason, this scripture says that God created man, and that he was grave in his heart. Do not be influenced by the majority does. Huwag ka pong magpa-influence siya kasi ginawa ng karamihan. Kailangan iba ka. God has called you to live a life of holiness, which only way to lift up generation for God. Tayo po yung mga kapatid na sabi ko nga sa inyo, God called us. That's why ang Panginoon nagbigay siya ng anointing, tinawag ka niya. Hindi ka lang tinawag para wala lang, but tinawag ka ng Panginoon. He prepared oil to anoint us because the anoint us is the preparation for you to declare the good news in this day. That is the reason na pinili ka ng Panginoon. You are chosen in this time. Amen? Bakit po? Ikaw yung tinatawag na minority. Ibig sabihin, you are the one out of a million. Isa ka po sa pinili ng Panginoon among the million to be holy at proclaim the good news ng ating Panginoon. Amen? So, next po, ano yung una? Anointing of fruitfulness. Pangalawa, multiply. At ang pangatlo, mga kapatid, ito po yun ang pinakamaganda sabi ito na anointing to rule. Kaya po mga kapatid, sabi ko nga kanina na hindi question sa isang taong may tinatawag na leadership and authority when you are anointed by God. Hindi po question yun. Amen? Sabi nito mga kapatid, multiplication with holiness produces authority. Kung lahat po tayo mga kapatid, every one of us as a leader, ginawa mo ang iyong ministry with holiness mga kapatid. Mga kapatid, it produces authority. Amen? This is the phrase
in which we begin to positive influence cities and nation and become another source of change and hope. Hindi lang kay city, but all nation, na ang mga taong walang pag-asa, ma-change ang kanilang isipan na there is hope in God at walang ibang gagamitin tayo. Amen? Holiness led to genuine multiplication, and multiplication led to authority. Kaya po, ang cell group na genuine ang leader, magkakaroon din po ng genuine na multiplication. Kung nagkaroon ka ng genuine multiplication, magkakaroon ka ng genuine authority na nagmula sa ating Panginoon. Amen? Holiness lead, sabi yan, holiness lead to a genuine multiplication. Yan, paulit-ulit na ako. Next, sabi to, the multiplication is inside of us. Yan po. Ang multiplication, nagmula po yan sa atin. And must be accompanied by intercession, faith, and confession of the word. Ibig sabihin, kailangan kang may pananampalataya, paniniwala, and you need to declare confession. In the name of the Lord, mag-multiply ang aking cell group. Because multiplication begin when you speak the word of the Lord with faith. Amen po? Changes in action, not only by your words. Maraming taong kukumustahin mo, ang sagot is on process. Amen? Sabi mo, Pastor, step by step ang pagbabago. At process po yan, Pastor. After 3 months, 6 months, hanggang 1 taon, ang sagot mo, ganun pa din. On process. Amen? If there is an action of changes, yan. If there is an action of changes, your life will not come. When we believe this truth wholeheartedly and confess with action and proclaim and declare, if whenever we are, we will always see God's blessing and support in our lives. Kaya po, mga kapatid, kailangan po talaga sa bawat isa natin as a believer of Christ, wholeheartedly, confess and action. Amen? Proclaim and declare whenever we are. Kahit saan ka man dalhin sa ating Panginoon, proclaim in the name of the Lord, kahit saan ako ipapadala, magmumultiply ako sa pangalan ng ating Panginoon. Napakaganda po, mga kapatid. When God anoint us, package ang ibigay. Anointing of multiplication will be yours. Anointed of, ano yung pangalawa? Multiply and anointed to rule, ibibigay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano ang dapat natin kailangan or kailangan natin gawin? We need to be genuine in our heart. Amen? Magpakatotoo po tayo. Amen? Huwag po natin taguan ng Panginoon. God does everything. Amen? So, if you are committed to be a leader, do not be like ni Adam and Eve, na nag-grow man sila without holiness. But ito po, you are chosen by God. Bakit po? Gusto ng Panginoon, through you, magmula sa'yo ang holiness and to be followed by your generation. Amen? Last, sabi ng Panginoon, the Lord Jesus Christ said, the Spirit of the Lord is upon me. He has sent me and healed the brokenhearted. And we can pray to the Lord, bring multitude. Ang Diyos mag-bless sa kanyang salita. Amen. So tonight, sa gabing ito, sino ang gusto nito? Amen. Amen? So, mga kapatid, kung darating ang time na ma-meet up ninyo ang mga tao ninyo, ayusin nyo po ito pag-declare. That everyone in our cell, kailangan maging genuine sa harap ng ating Panginoon. May holiness sa harap ng ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat. So tonight, mga kapatid, in this room, no? Anong sabi ng Panginoon? I choose you, pinili kita
He anointed me to proclaim the good news. And tonight, as a leader, mga kapatid, sabi ko ka sa inyo, ito mga pangyayari na napagdaanan natin. Ito mga sitwasyon na napagdaanan natin. Kung ang bawat isa natin may tinatawag na holiness sa harap ng ating Panginoon, walang sino man na pwedeng magpabagsak sa atin. That's why ngayon, sa gabing ito, as a leader, unang-una po, our mind. Our mind ba is genuine ba sa harap ng ating Panginoon? Pangalawa, the way we talk. Genuine ba sa harap ng ating Panginoon? Pangatlo, our action. Genuine ba sa harap ng ating Panginoon? Pang-apat, our heart. Genuine ba sa harap ng ating Panginoon? Do not ask multiplication. Do not ask fruitfulness. Do not ask to rule. Kung ang puso natin, mga kapatid, is hindi man genuine sa harap ng ating Panginoon. Baka tayo pa ang maging dahilan sa tinatawag ng distraction sa lahat ng nagpa-follow sa atin. That's why tonight, may mga tao kang hinahawakan. Tonight, hingiin mo sa ating Panginoon that Lord, kung naging hindi man ako genuine sa aking pag-handle ng aking mga tao, hindi man totoo ang aking mga sinabi, hindi man totoo ang aking puso, Panginoon. Lord, tonight, I want to receive a genuine heart. I want to roll, Panginoon, in your children, Father God, na malinis ang aking puso. Kaya tonight, mga kapatid, we need to pray sa ating Panginoon. As a leader, i-ask mo bakit hindi ka nag-grow, i-ask mo bakit hindi ka nag-multiply. Is there something wrong in our heart? May mga bagay ba na naging hindrance? May mga bagay ba na naging dahilan kung bakit hindi tayo nag-grow? Sabi nga kanina, if your heart is genuine to the Lord, God will send you multiplication. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang mag-send ng multiplication para sa atin. Kaya tonight, mag-pray po tayo sa ating Panginoon. Everyone in this room, open your mouth. Sabihin mo sa ating Panginoon na, Lord, tonight, Father God, I want to be pure, Panginoon. Nalalabas ako, Panginoon, sa room na ito with the power of your anointing, Father God. Lord, sa gabing ito, Father God, I want you, Father God, to search my heart, Panginoon. Lord, I need to examine my heart, Panginoon, if I am worthy, Panginoon, to proclaim your gospel, Lord. Lord, forgive me, Lord, sa lahat ng nagawa namin, Father God. Lord, naniwala po kami, Father God, na tonight, Panginoon, when you impart your anointing to everyone, Father God, lalabas po kami sa room na ito, Panginoon, na Lord, with the holiness, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat, Father God. Come on, I want you to open your heart. Open also your mouth para sa Panginoon. Come on, I will give you a time to talk to our God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, oh God. Thank you,
Jesus. Come on, ask your anointing. Ask the anointing sa ating Panginoon. Hallelujah, Father God. The Holy Spirit of the Lord is here. He wants to impart His anointing unto you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Thank you, Father. Yes. Oh, ya rara basika riba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Father. Thank you, Father. Forgive me, Father, for all the sins that I have done, Lord God. Come on. Ask the Lord. Sabihin mo, Lord, I want my heart maging genuine sa iyong harapan, Panginoon. I want growth, Panginoon, sa aking cell group. I want growth, Lord, sa aking leadership. Thank you.